pagtiwalaan natin ang Panginoon ang buong puso dahil siya naman lahat ang may control nito. Kung paano ginawa niya a long time ago, ay yung patuloy na pagbibigay ng chance at pabalik-balik na pagkakasala at pagbabalik-balik na patatawad ng Panginoon at patuloy siya nagpapakilala sa mga tao. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin ng Panginoon yun. Sa pamamagitan ng mga sirkumstansya na nararanasan natin, no? Ay laging nagpapakilala ang Panginoon, laging nagpapaalala, andito lang ako anak, ako yung Diyos mo. So pagtiwalaan mo lang ang sinasabi ko. So lahat ng ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya yun lang ang panawagan ng Panginoon. Panginoon na nag-i-invite, no, na talagang magbalik loob sa Kanya. So while we wait for the return of the King of Kings, nandun po talaga yung patient. Yung patient, yun yung magte-test ng ating faith. Kailangan po talaga natin yun. Na habang tayo ay naghihintay ng pagdating ng Panginoon, tinetest yung faith natin, kaya marami tayong obstacle na nararanasan. Na habang hindi pa dumarating ang Panginoon, talagang mararanasan natin yun. Pero yun ay pag-testing sa ating faith, na kung saan ay talagang habang tayo naghihintay sa Panginoon, marami talagang mangyayari. Hindi naman yan smooth, na sinabi din ng Panginoon yan, nasa salita niya rin yan, di ba? But yun nga, we need guidance and strength from God. Yun ang gusto niya mangyari sa atin, kaya may mensahe tayong ganito. Yung pagtitiwala natin sa Kanya habang tayo naghihintay sa Kanyang pagdating. Sometimes sa mga tao, habang, di ba, wala pang Panginoon, ay parang wala lang, kampante lang silang ganon. Pero pag may dumating na mga ganyang pagkakataon na hindi inaasahan, ay sila mismo nagbabackslide na sa Panginoon kasi nga hindi strong yung kanilang foundation. Hindi ganun katindi yung faith nila sa Lord, na kung saan ay ang gusto ng Panginoon, seek Him always. Lagi tayong lumapit sa Panginoon. Kaya salamat po sa araw nito, sa aral niya na muli na ipinagkaloob sa atin, na napaka halaga para sa ating nabubuhay ngayon, na talagang napakarami na rin ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? Ang dami ng pinagtitiwalaan ng tao. Technology, number 1, di ba? Doon nabubuhay na ang tao ngayon sa technology. Pero yun nga, nasan nga ba yung natin? Paano ba natin gagamitin? O paano ba natin tong technology na to na magiging positibo para sa ating